muli sa inyong pagpapahintulot na samahan ko kayo. Ang ating pong pamagat ay record high at tipping point. Importante po na pag-usapan natin ito sapagkat lahat po tayo, kagaya ng lagi ko sinasabi, ay mga stakeholders na nagaganap sa ating bansa. No? Record high at tipping point. Alam mo ninyo, critical na ang sitwasyon ng ating bansa. Critical na ang sitwasyon ng ating ekonomiya. At pag hindi po ito naabatan, pag hindi po ito naawat, and if we will not be able collectively through our collective efforts, kung hindi po natin mababago ang direksyon, ang maling direksyon na tinatahak ng Marcos Jr. administration, yung mga irreversible, yung hindi na po mababago, yung mga unstoppable effects, yung hindi po natin maaawat, at yung mga detrimental impact, yung talagang sasapul sa atin bilang bansa, bilang lahing Pilipino at sa ating ekonomiya, hindi po natin ito baguhin. Lahat po ito, yung irreversible effects, yung unstoppable effects, yung detrimental impact, magaganap po ito. At wag naman sana, nasa record high at tipping point na po tayo. Baka naman mamaya lalabas na naman dyan with crocodile tears or luha ng buhaya. No, alam niyo may ibig sabihin ng luha ng buhaya eh. Diba, lalabas na naman dyan, a victim effect, padrama, at ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Umabot tayo sa tipping point at record high dahil sa kawalan ng malinaw na direksyon ng bangkaroteng liderato. Kaya po tayo nandito sa record high at tipping point. Baka marinig na naman natin yung padrama, yung pa-victim. Sila ho ang administrasyong Marcos Jr. ang nagbibiktima sa ating mga Pilipino. Huwag ho kayong papadala doon sa paluha-luha, yung crocodile tears o yung luha ng mga buhaya at ang sasabihin, paano tayo umabot dito? Mahigit 3 taon ka na sa pwesto, hindi mo pa rin alam? Bagsak po ang halaga ng ating piso. Mahalaga po ito, pag-usapan natin. Simulan natin sa ating national debt o yung pambansang pagkakautang. Sa kasalukuyan, as of I think this is September, 17.58 trillion. 17.58 trillion na po ang ating pambansang pagkakautang. This is as of September of 2025. Nung ang palitan po ng piso kontra dolyar ay hindi pa 59.13. Kahapon po yan, nagsara at 59.13. Malulula po kayo. Nag-update po ako kanina, nagtanong ako sa ating mga kaibigan na sa financial industry, sa banking. Nagbukas po kanina yung palitan, umabot na po ng 59.40. 59.40. Ang isang dolyar, katumbas na po nito sa palitan ay 59 pesos and 40 centavos. Record high. Balikan po natin. Bago tayo tumungo sa record high na palitan, sadsad po ang halaga ng piso. Record high po ang ating national debt, yung ating pambansang pagkakautang. 17.58 trillion as of September 2025. Bakit mahalagang pag-usapan po natin ito? Sapagkat ang debt cap o yung ceiling po ng ating gobyerno, every year nagseset po sila nung hangganan lang kung hanggang magkano lang tayo maaaring umutang o yung target o projection. Hanggang dito lang ang ating pwedeng utangin para hindi tayo malubog sa utang at ma-maintain po yung healthy ratio ng ating pagkakautang vis-a-vis our GDP. Ang ating national debt ay 17.58 trillion. Higit na pong malaki ito. Record high po ito. Record high. Kaya nga po yung pamagat natin, record high at tipping point. Record high po yung ating national debt. Sapagkat ang projected lamang po, ang tinakda lamang po ng administrasyon ni Marcos Jr.
na ating uutangin ngayong taong 2025 ay hanggang 17.359 trillion. Tingnan po nyo yung may mga papel, lapis at ballpen. Sulat po nyo ito. Ang ating pong kasalukuyang pambansang pagkakautang as of September 2025 ay 17.58 trillion. Ito po'y higit na malaki na doon sa debt cap natin for 2025. Yung mga kaibigan nating professionals, yun na sa banking and finance industry, 17.359 trillion lang yung ating debt cap. Yan na lang dapat yung ating uutangin. Hanggang dyan lang tayo. Subalit, lagpas na po tayo doon sa ating debt limit for 2025, yung debt ceiling. Higit na pong malaki ang ating iniutang ngayong taong 2025. Record high po iyan. Yung another record high, ito pong palitan ng piso kontra dolyar. Kahapon mo ay nagsara ng 59 pesos and 13 centavos. Kahapon po yan. 59 pesos and 13 centavos, piso kontra dolyar or dolyar kontra piso. Kanina po, mga 9 a.m. na nagbukas na po ang bangko, trading o palitan na po sa bangko. Bangko po ito yung base rate po ito ng bangko nung nagbukas kanina. 59 pesos and 40 centavos. Higit pong malaki kaysa dun sa pagsara ng palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar kahapon. If yesterday it was at 59.13, opening of the banks today based on the bank's base rate kanina sa palitan, 59.40. Umabot na po ng 59.40. Record high din po iyan. Yung 1 trillion pesos na iginugol, inubos, kinurakot, ninakaw, kinurap sa ilalim ng Marcos Jr. administration na flood control programs or flood mitigation programs, yung flood control fund anomaly, record high din po iyan at 1 trillion pesos. Kaya nga po yung ating pamagat, record high at tipping point. Yung bilang po ng pagbagsak ng mga foreign tourists, nung mga turistang pumapasok at bumibisita sa ating bansa, tayo po yung kulelat after Myanmar sa Southeast Asian region. Mula po 5 million projected, nasa 3 million lang ang foreign tourists arrivals. Record high din po iyan ng pagdausdos ng bilang ng mga turistang pumapasok sa ating bansa. Record high din po iyan. At yung corruption po na nabanggit ko kanina, unprecedented. Record high din po iyan, yung 6.325 trillion pesos budget for 2025 na illegal, invalid, immoral, unconstitutional. Record high din po iyan. At wag nating kalilimutan yung ating gold reserve. Wag po niyong kalilimutan yan dahil kawing-kawing na po ito, magkakamag-anak po lahat ito Itong problemang ito, bakit tayo naririto sa record high at tipping point. Yung binenta po nating gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas, walang malinaw na paliwanag bakit ibinenta. Halos 30 tons, 30 tonelada ng ating gold reserve ang ibinenta ng pamahalaan sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Record high din po iyan. Saan nila ginamit yung perang pinagbentahan ng ating gold reserve? 30 tons ng ginto, 30 tonelada ng ginto, ang dami po nun. Ang una po nilang lame excuse, dahil daw po maganda ang presyo nung kanilang ibinenta yung ating mga gold reserve. Kasinungalingan at pambubudol po iyon. Tingnan po ninyo ang presyo ng bentahan ng ginto ngayong araw.
or kahit yung kahapon na lang, all-time high po ang presyo ng bentahan ng ginto. Kaya hindi po totoo yung ginawang pagsisinungaling at pagpapalusot ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda daw po kasi yung presyo ng bentahan ng ginto nung sila ay nag-unload o nagbenta ng halos 30 tonelada ng ating gold reserve. Higit pong maganda ang presyo ngayon. Kaya po luging-lugi tayo nung binenta nila yung ating 30 toneladang higit kumulang na ginto. Record high din po iyan. Sinong bumili? Magkakano yung amount na napagbentahan ng ating gold reserve? We have the right to know. We deserve to know. Bakit ibinenta? Saan ginamit ang perang pinagbentahan? Nasaan na yung pera o proceeds ng bentahang yan? Sapagkat kung yung binenta po noon, sinabi nilang magandang presyo, kung ngayon po tayo bibili ng katumbas na halaga o timbang yung 30 tonelada higit kumulang na ginto, lugi na po tayo, abonado na po tayong mamamayang Pilipino. Hindi ang Marcos Jr. administration. Samantala lang naman ho silang nandyan. 6 years lang naman silang nandyan eh. Or maybe shorter. Depende po sa pagkilos ng taong bayan. So ito pong lahat. Record high po ito. Record high po ito. Kaya ngayong ating tanong, record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point. Nasa tipping point na ba tayo? Ng talagang problema na maaring mauwi sa isang economic collapse or economic meltdown? Hindi po natin gusto yun. Ayaw po natin yun dahil higit na maraming Pilipino ang maghihirap. Ang tatamaan po dyan ay ang middle class, yung lower middle class at yung nasa dulo ng ating lipunan. Yan po ang kawawa. Huwag niyo pong isipin yung mga oligarko. Huwag po niyong isipin yung mga political elites or trying hard to be or to belong to the political elites. Huwag po ninyong isipin yung mga korap na politiko. At hagipin din po natin, huwag po ninyong ikonsidera yung banyagang impluensya o interes. Hindi po nila mararamdaman pag nagkaroon tayo ng economic collapse or economic meltdown. Isipin po ninyo yung bulto ng mga ordinaryong Pilipinong manggagawa na araw-araw ay nagsusumikap, pumasok sa trabaho, makipagsiksikan sa public transport para lamang meron tayong kitain araw-araw, para naman meron tayong may uwi na pagkain sa ating hapagkainan, para naman si Junior, si Totoy at si Neneng ay mapatapos natin sa eskwela. Si nanay o si tatay mabigyan natin ng konting luwag habang sila'y tumatanda at ma-address man lamang yung kanilang basic healthcare needs. Huwag po niyong isipin yung mayayaman, hindi po nila mararamdaman yan. At kita naman ninyo, kahapon, hinataw na naman tayo ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. 2 piso ang inangat kada litro ng diesel. Ang gasolina, piso at 20 sentimo kada litro. At ang kerosene, 1 peso and 70 centavos per liter. Noong October 21, tingnan po ninyo yung pasakit na ibinibigay sa ating mga Pilipino. Noong October 21, nagbaba ng presyo ang diesel. 70 centavos per liter. 70 October 21. After 1 week, hinataw po tayo, nabura yung 70 cents per liter na pagbaba. Hinataw po tayo ng 2 piso kada litrong increase. So nawala na yung 70 na ibinaba nila last week, dinagdagan pa ng 1 peso and 30 centavos per liter. Record high na rin po may tuturing ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. Ganon din po ang kerosene. Mantalang binabaan po tayo ng 60 centavos per liter. Last October 21, burado na rin po yan, times 2 po ang ginawa eh. Kahapon, inangat ng 1 peso and 20 centavos per liter ang presyo ng kerosene, times 2.
Yung gasolina ho, binaba nila ng 10 centavos per liter noong October 21. Ano pong nangyari kahapon? Itinaas po ng 1 peso and 20 centavos per liter ang gasolina. Burado yung 10 centavos per liter na decrease or rollback no October 21, dinagdagan pa ng 1 peso and 10 centavos per liter. Kaya po naging 1 peso and 20 centavos per liter ang naging increase sa presyo po ng gasolina. Record high at tipping point. Ito pong paglalaro ng presyo ng krudo, wala pong pinagkaiba ito. Headline din kahapon yung kasunduan ng Estados Unidos at yung 3 member ng ASEAN. Ang Pilipinas ho, from 17% na taripa, nagtungo pa si Bongbong Marcos sa Oval Office ng United States of America para gawing 19% ang taripa ng mga produktong Pilipino na papasok sa Estados Unidos. From 17% naging 19%. Ang mas malala, binigyan po niya ng 0% tariff ang mga produktong Amerikano na papasok sa Pilipinas. Wala na po bangkarote po ang ating governance, bangkarote po ang ating liderato, bangkarote po ang tanggapan ng Pangulo. Panay spin, panay propaganda. Ang gusto pa nung una, magpasalamat tayo sa kanya for being a tough negotiator. Dahil 20% daw po dapat yung ipapataw ng Estados Unidos, naging 19% na lang. Yan po ay pangbubudol. Ang katotohanan, from 17% naging 19%. Nagpunta ka pa sa Amerika. Sana nag-usap na lamang kayo sa telepono, wala rin palang nangyari yung pagpunta mo. From 17 naging 19%. Kaya po yung ating pamagat, record high at tipping point. Ano ho? Yung ating pambansang pagkakautang, record high, 17.58 trillion pesos. Dapat po yung ating debt cap or debt ceiling for 2025 ay 17.359 trillion lamang. Matagal na po nating ina-advocate ito, advokasya ito, pinapanawagan, kinakalampag ang Marcos Jr. administration. As early as last quarter of last year, early this year, even during the campaign, we have been calling this Marcos Jr. administration. Kinakailangan tayo magkaroon ng fiscal discipline. Kinakailangan tayong matuto ng austerity. Kinakailangan tayong magkaroon ng belt tightening. Kinakailangan ang target ng pamahalaan ng Marcos Jr. administration ay kung paano mapababa ang ating national debt. Hindi ho ganun ang nangyayari. Higit pong pataas ng pataas ang ating national debt. Yung figure na sinabi ko kanina, 17.58 trillion pesos as of September 2025. Hindi pa po ganito kalala ang palitan ng piso kontra dolyar. Definitely by now, lumobo pa hong di hamak ito. September po yun nangutang din tayo naman ng October at tumaas po ang halaga ng dolyar. 30 to 40% of our national debt nasa foreign currency po iyan. So pagtaas ng halaga ng dolyar, tataas din ang automatic po yan. Tataas din po yung ating pambansang pagkakautang. Now, bagsak na po ang piso, bangkarote pa ang Pilipino. Nakakatakot na po ito, kanya itiniming ko habang kayo nanananghali. Bukas po ay araw ng sahod sa karamihan. Pag hindi po bumaba, tingnan po natin magkano magsasara ang piso ngayon dahil sa 31, I believe is half day or holiday na. Hindi ko alam kung nagdeklara ng holiday. Sapagkat gugunitain po natin nga yung pagbisita sa ating mga mahal na yumao sa buhay. Mahirapan po tayong bumangon. Record high na po
ang ating pambansang pagkakautang, ang palitan ng piso kontra dolyar, ang level ng korupsyon, ang ating pong level ng flood control funds anomaly, 1 trillion, record high po. Yung bilang ng mga turistang hindi na po nagpupunta sa Pilipinas. Kanya po kulelat tayo after Myanmar sa Southeast Asian region. Napag-iwanan na po tayo eh. Now, we have borrowed more than what we make. We cannot continue spending more than what we earn. Matagal na po nating sinasabi yan. The Marcos Jr. administration, matagal na nating pinapanawagan, itigil na ninyo yung non-essential functions na pinakikialaman ninyo. Itigil na ninyo yung non-core functions ng pambansang pamahalaan. Kagaya po ng di ba binibida ho nila, gagana at gaganda raw po ang ekonomiya pagka patuloy silang namigay ng ayuda. AIX, AKAP, MAIP, kung ano-ano pang dole out. Yan po ay mga unsustainable and hindi po iyan financially viable economic activity. Vote buying po iyan. Natapos po ang kampanya. Natapos po ang halalan. Lumindol, bumaha, madaming sakuna. Wala nang namimigay ng ayuda. Akala ba ang sinabi nila tuloy-tuloy daw po yan year-round para umikot ang pera sa lipunan at gumana at gumanda ang ating ekonomiya? Budol po iyan. Nakita natin kung saan patungo, mali ang direksyong tinatahak ng Marcos Jr. administration. At kinakailangan po tayong maghanda. Ang ating pong katayuan, ang ating estado, ang ating sitwasyon, economically, politically, governance-wise, it will only get worse before it gets better. But in the next administration, hindi po sa administrasyon ni Marcos Jr., lalo pa po itong lalala. Bakit? Wala pong viable and sustainable economic activity na nagaganap. Kanya po daus-dos ang halaga ng ating piso. Because Bongbong is engaging on activities that are not economically and financially viable and sustainable. Ulitin ko yung AKAP, yung AIX, yung MAIP, yung Medical Assistance for Indigent Patients. Bakit kinakailangan dumepende sa guarantee letter ng politiko yung mga nangangailangan ng tulong pang-ospital? Hindi yan core function ng mambabatas. Ang trabaho ng mambabatas, bumalangkas ang batas, hindi mamigay ng guarantee letter. Ilagak nyo yung perang yan doon sa mga pampublikong hospital. Ilagak ninyo sa PhilHealth. Ang problema, all-time high din po yung korupsyon. Diba mamaya tatalakayin din po yan. Alam mo ninyo, sa laki ng iniutang ng Marcos Jr. administration, higit kumulang mag-4-5-6 na trilyong piso ng inuutang ni Bongbong Marcos Jr. sa loob lamang ng 3 taon niyang panunungkulan. Ang tanong ng mamamayang Pilipino, record high, tipping point, nasaan ang pera ng mamamayang Pilipino? Saan dinala yung mga buwis na hindi pa natin nahihipo yung ating kita tuwing Agyes at Abente, Kinsenas o katapusan? Kaltas na yung ating withholding tax. Saan napupunta yung buwis na pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino? Nasaan ang pera ng mga Pilipino? Kanya po tayo umabot na dito sa record high at tipping point. Tipping point ng ano? Tipping point nga ba ito ng economic meltdown? Economic collapse? Tipping point na ba ito ng pag-aaklas, pagkakaisa ng mamamayang Pilipino upang singilin ang maraming maling patakaran at maling direksyon ng Marcos Jr. administration? Tipping point na ba ito ng ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants para muling magsagawa ng remittance holiday?
Remittance holiday, marami pong nagme-mensahe sa akin, ano raw po ang aking pananaw, baka raw po sila ay takutin o kasuhan ng inciting to sedition or sedition. Ang remittance po ninyo ay inyong pribadong pera. Yung remittance holiday na sinasabi ng mga manggagawa sa labas ng Pilipinas, yung ating mga mahal na overseas Filipino workers at Filipino migrants, pribadong pera nyo po iyan. Dramatic lamang pag sinabing remittance holiday, isang linggo tayong hindi magpapadala ng ating tulong sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Wala pong bawal dyan. Bakit? Pera nyo po iyan eh. Kung kailan, kung saan, at kung paano ninyo ipadadala ang pera ninyo, o kung ayaw ninyong magpadala, wala pong pwedeng maningil sa inyong pamahalaan sapagkat pinaghirapan nyo yan. Private money yan. You can spend it the way you want to spend it. Kung gusto ninyong sunugin ang dolyares, literally, na kinita ninyo, wala pong pwedeng maningil sa inyo dyan, except of course, doon sa bayan na bawal manunog ng kanilang foreign currency o yung kanilang pananalapi. But, yung mga nananawagan po ng remittance holiday bilang pagpapakita ng protesta, wala po ako nakikitang mali doon o illegal doon. Bakit? Ulitin ko ha, ang perang pinaghirapan ninyo, inyo. Kung kailan ninyo ipadadala, bahala kayo, walang pwedeng sino man ang mamwersa sa inyong magpadala o mag-remit ng pera, kahit pamilya ninyo. The only limitation is kung gaano ninyo kamahal o kung gaano ninyo kayang tiisin yung mga demands o yung mga lambing o yung mga request o yung mga suportang inyong pinadadala sa inyong pamilya, kamag-anak at kung sino pang mga mahal sa buhay. But yung remittance holiday per se, wala pong krimen yan sapagkat yan po ay pera ninyo. Record high, yung 1 trillion na flood control or flood mitigation funds. Yung flood control funds anomaly, record high din po yan. 1 trillion pesos higit kumulang sa loob lamang ng 3 taon na panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr.